Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan. Ito pong aking bagong segment na Ang Take Ko, Attack ni Attorney Ricky Tumutorgo. Napapanood niyo po ako sa aking mga bagong social media platforms. Dito po sa Attorney Ricky Tumutorgo YouTube channel. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito, subscribe na po kayo. Meron din po tayong Attorney Ricky Tumutorgo Facebook page or Meta page. Kung hindi pa po kayo nakafollow, follow na po kayo. At lagi niyo pong abangan, araw-araw, regular na po ito. Itong Ang Take Ko, Attack ni Attorney Ricky Tumutorgo. Ano po itong segment na ito? Marami kasing nagme-message sa akin araw-araw. Attorney, anong take mo sa issue na to? Attorney, anong take mo sa pangyayaring ito? Kaya gumawa lang ako ng regular na segment. Ito na yon, ang take ko. Kaya lagi na lang po ninyong subaybayan ito. O, pag-usapan natin to. Anong take ko dito sa anong ito? Itong nagbabala, si dating Senador Sani Trillanes, kina Attorney Levy Baligod, nagbabala. Ano ang naging babala niya at bakit siya nagbabala? Sa mga hindi nakasubaybay nito, ang context niyan ganito. Itong si Attorney Levy Baligod, ano ito kahit hindi niya, syempre todo deny pa siya na hindi siya tao ng kampo ng Duterte, pero lahat naman ng ano niya, yung record niya, pro Duterte siya. At ang ginagawa niya ngayon, para kanino ba yan? Ay di para sa Duterte yan. O ngayon, nag-press con itong si Attorney Levy Baligod, kasama yung sinasabi nilang retire o mga ex-Marines, no? Na nag-deliver daw ng mali-malitang pera sa mga kongresista, senador, kung sino-sino pa. Pero ang isa sa malala pa doon na akusasyon nitong mga ex-Marines umanong ito na present ni Baligod ay ano daw sila, nagpalit ng pera from peso to dollars. Dalawang maleta daw yun. Isang maleta, 56 million. O, dalawang maleta. O, ang naging palit daw nun, umabot daw ng $2 million. At yung $2 million na yan, binigay nila kay Trillanes. Sabi ng mga ex-marine, ex-marines. O, ngayon, pagbigay daw kay Trillanes, yun ang ginamit ni Trillanes, para sa mga ICC investigators na pumunta sa bansa. Parang pinapalabas nila, o hindi parang, ang pinapalabas nila na yung mga ICC investigators ay sinuhulan, bribe. Ang nagbigay ay si Trillanes. $2 million yung nakuhang pera ni Trillanes. Hindi na alam kung paano niya pinaghati-hati 'yon. O basta ang akusasyon ng nila Baligod at ng mga ex-Marines na present niya, nagpalit pa daw sila ng pera from peso to dollars, 2 million. O ngayon, sabi ni Trillanes, mag-ingat, maghanda kayo. O, ang babala ni Trillanes, sa Article 70 ba yun? Ng Rome Statute, ng ICC, obstruction of justice yun. O, kumbaga, inaakusahan mo ng ganon ang investigators ng ICC, pinapalabas mo na nasusuhulan ang mga investigators ng ICC, pwede kayong kasuhan sa ICC, obstruction of justice. At mayroon pa dyan mas latest na paliwanag, ang deputy prosecutor ng ICC. Ano daw yon? Ang ginawa niya na yon ay ang ginawa na yon ng mga nilabaligod at ng mga ex-Marines, yun daw ay maituturing, ayon kay deputy prosecutor ng ICC na si Mami Nyang, yun daw ginawa na yon ay maituturing na intimidation, deliberate intimidation. Mayroong interview ang deputy prosecutor na si Mami Nyang ng ICC. Hindi natin alam kung nagbabalak na talaga rin ang ICC na habulin itong sila Attorney Baligod at saka sila Mike Defensor at saka yung mga ex-Marines. Kasi seryoso yung aligasyon nila. Ang akusasyon nila, yung mga investigators ng ICC na pumunta dito ay nasuhulan. At ang pinapalabas pa nila,
ang mga ito ay binigyan ng ano ng pera ni Trillanes, dollars. Oh, 'yan yung pinapalabas nila at inilabas nila 'yan, aligasyon na 'yan, akusasyon na 'yan, kasabay nung nagaganap pa yung confirmation of charges hearing. Kaya nga, dun pa lang makikita mo na yung timing, eh. Bakit itinaon mo doon sa hearing ng ICC? O ibig sabihin, gusto mong siraan ng ICC. Ah, sinisiraan mo ang ICC. Kaya lang, may isa pang ginawa itong grupo nila Baligod at saka nila Defensor na medyo nag-warning si Trillanes, si dating Senador Trillanes. Sabi ni dating Senador Sani Trillanes, ilinagay niyo sa alanganin ang mga investigators ng ICC kasi pinost sa social media at present sa press con. May mga picture silang ipinakita itong si Baligod na yung mga ICC ay tumuloy sa sa mga mamahaling hotels. Pinakita pa naman yung picture ng ICC investigator, hindi man lang tinakpan. Tsaka, linagyan pa ng pangalan kung sino yun. Oh. Kaya, ano yun? Siyempre, ang investigators ng ICC, sikreto yan. Kasi pwede silang balikan, gantihan ng mga nililitis na mga supporters ng nililitis ng ICC. Lalo pa ang kampo ng mga DDS ay mga ano yan, mga talagang panatiko yan kay Duterte. Eh, siyempre, isinisikreto yung sino ba yung mga investigators ng ICC na nag-imbestiga. Hindi dapat ilabas yan. Ay nilabas nila Baligo doon sa press con eh. Oh. Kaya sabi ni Trillanes, pwede silang makasuhan yan sa ICC, obstruction of justice, at saka intimidation, sabi ng deputy prosecutor ng ICC. Kaya ano to, seryoso itong ginawang ito na paglabag ng Rome Statute. Bagamat hindi tayo member na ng ICC, pero mayroong nililiti sa ICC na ng Pilipinas, si Duterte. At siyempre kakabit ng powers na yan ng ICC, ng jurisdiction na yan ng ICC, itong mga nag-o-obstruct sa na yan, na nag-i-intimidate. Kaya hindi natin alam kung anong gagawin ng ICC, pero napanood natin yung interview kay Deputy Prosecutor Mami Niang, in-interview ng Rappler. Sabi ng Deputy Prosecutor ng ICC, ang ginawa ng mga nag-present doon sa press con ng 18 na ex-Marines na inaakusahan ng ICC, ang nagpasimuno noon ay si Baligod at si Defensor, intimidation yun. Deliberate yun, sinadya nilang gawin. Kaya abangan natin mga kabunyog, anong mangyari sa kanila. Pero binanta na sila ni Trillanes eh. Yan, pananagutan nyo yung ginawa ninyo na yan. Linagay nyo sa alanganin ng investigators ng ICC. Pinost ninyo ang pictures nila at pinalabas ninyo ang pangalan kung sino yung mga investigators na yon. May pananagutan kayo dyan. Okay, mga kabunyog, mga kababayan. Ito, tapos na yung confirmation of charges hearing. Kung ngayon, ano na kaya ang posibleng kalabasan? Ang purpose kasi ng confirmation of charges hearing, ang purpose talaga nun, ma-determine kung may sufficient evidence ba para mag-proceed sa trial proper. Kasi sa ngayon, hindi pa naman trial proper yun, pre-trial yun. Kumbaga kung sa atin, dinetermine pa lang yung probable cause. Kasi kung may probable cause at may sufficient na evidence, magpo-proceed sa trial. Sa atin kasi, ang nagdidetermine ng ganyan sa criminal justice system natin o sa criminal procedures sa atin, sa bansa natin, ang nagdidetermine ng probable cause o sufficiency of evidence para mag-proceed sa trial ay ang prosecutor. Yan yung ginagawa ng prosecutor sa atin, DOJ yan. Pag nagsabi ang DOJ, mayroong prima facie evidence, reasonable certainty of conviction, o kaya dati ang binabanggit natin, may probable cause, ipa-file ang kaso o information sa korte. Pagdating sa korte, proceed na kaagad sa trial yan. Pero dito kasi sa ICC, iba ang procedure dyan. Ang procedure dyan, dinidetermina muna kung may sufficiency of evidence at ang nagdidetermine yan ay ang pre-trial chamber. Pagka dinetermine ng pre-trial chamber sa confirmation of charges hearing na mayroong sufficient evidence to proceed to trial,
magpo-proceed sa trial. Lilipat na ngayon ang pag-handle ng kaso sa trial chamber. Iba na namang judges ang hahawak nun. Pero ngayon, pre-trial chamber 1 ang nag-handle kasi pre-trial stage. Ngayon, kailan malalaman yan? Within 60 days after nung pagtapos nung, 'di ba natapos February 27? Within 60 days. Hindi naman kailangang tapusin yung 60 days. Kung mayroon na kaagad resolution o decision ang pre-trial chamber, pwede nang ilabas yan. Ngayon, mayroong isang Filipino na naging member o naging judge. Naging judge ng International Criminal Court. Kasi nung member pa tayo ng ICC, dahil nakapirma tayo sa Rome Statute, ang Rome Statute na yan ay anong tawag dyan? Inano yan ng Senado. Kinunkuran ng Senado. May concurrence ang Senado dyan. Kaya naging, talaga yan, nagkabisa yung treaty na yan, yung Rome Statute. Dahil member tayo niya noon ng ICC, pwedeng ma-nominate o mapili ang sino mang Filipino citizen na maging judge ng ICC. At noon, isa sa mga napili noon na maging judges, itong si Raul Pangalangan. Si Raul Pangalangan ay dating UP College of Law Dean. Dean siya ng UP College of Law, kaya magaling. At magkilala talaga siya sa international humanitarian law. Kaya nang magbutuhan ang ICC, nagpipili sila ng mga judges, isa si Pangalangan sa napili. Yan. Kaya actually, naglingkod siya, naging party siya ng ICC bilang isa sa mga judges nito. Yun, ilang kayang taon yon? Medyo matagal din eh. Ay ngayon, tapos na siya. Tapos na ang term niya doon sa ICC. Balik na siya sa Pilipinas. Private practice siguro siya o nagtuturo sa UP. Ngayon, in-interview itong si Raul Pangalangan, dating ICC judge. Tinanong siya, anong masasabi nyo, Judge Pangalangan, tungkol doon sa nangyaring confirmation of charges hearing? Anong tingin nyo? Ma-confirm kaya yung mga charges? Ang maging desisyon kaya ng ICC pre-trial chamber 1 ay may sufficiency of evidence para mag-proceed sa trial? Alam nyo kung anong sabi ni Den Raul Pangalangan o ni Judge Raul Pangalangan? Mayroon. Sa tingin niya, matibay. Matibay yung ebidensya ng prosecution. Sufficient yung evidence. Yan Galing na yan sa isang dating judge ng ICC napaka nang sabi niya. Hindi naman na-destroy ng defense yung evidence na present ng prosecution. Tambak o sufficient, sapat yung evidence na present ng prosecution At saka nung mga abogado ng biktima, napaka detalyado, kumpleto, sufficient, malinaw ang mga ebidensyang present. Kaya sabi ni dating ICC Judge Raul Pangalangan, sa tingin niya, sa experience niya bilang dating judge ng ICC, papasa yun. Kaya inaasahan na maging favorable sa prosecution at sa mga biktima ang desisyon na ilalabas ng pre-trial chamber 1. Ang magiging desisyon nito ay may sufficient evidence to proceed to trial. Ngayon, pag nag-proceed yan to trial, na yan? Trial chamber na ang mag-handle niyan. Yan yung dyan mga kabunyog, mga kababayan. Ang maganda dito, ito ay expert. Kumbaga, expert opinion niya ito bilang dating judge ng ICC. Sa tingin niya, sabi niya, mayroon papasa sa sufficiency and of evidence na requirement or standard. Kaya pagka nangyari yan, siguro may mga 6 to 8 months bago mag-prepare para sa trial. Kaya makakakita tayo ng trial proper mga 6 to 8 months pa. Maghahanda pa yan. Kasi doon sa confirmation of charges hearing, hindi naman present ang mga ebidensya talaga. Rundown lang, parang overview. Pero yung talagang pagsasalitain yung mga testigo, tapos ipipresent talaga yung mga evidence, scrutinization, doon na yun sa trial proper. At mangyayari yan mga 6 to 8 months after nang ilabas ang decision sa confirmation of charges. Pero ngayon, ang hinihintay muna natin,
yung desisyon sa confirmation of charges hearing, whether i-confirm ng ICC pretrial chamber o hindi. Yan yung pero yun na nga. Kung sa opinion ng isang expert na dating judge ng ICC, si Raul Pangalangan, sa tingin niya sapat. Sapat yung ebidensya, sufficient, at hindi naman yon na na ano na na kontra ng ng defense. Yan kaya ano po yan hindi na po yan opinion lang ni Attorney Enzo Recto. Opinion na yan ng isang dating judge ng ICC, si Din Raul Pangalangan. Mga kabunyog, mga kababayan, pag-usapan nga natin itong pahayag ng INC, Iglesia ni Cristo. Naglabas ng official na pahayag ang Iglesia ni Cristo, binasa ng tagapagsalita nito. Mayroon silang TV station, 'di ba? Yung Net25 at may mga radio station sila. Pati naka-live stream 'yon, binasa yung statement nila. Tungkol saan ang statement? Actually, nilabas yung statement. Ang context, naglabas sila ng ganong statement dahil dito sa matapos itong press con na ginawa nila Attorney Levy Baligod at saka ni Mike Defensor, present yung mga dating Marines na salaysay na nagpapatunay, sila daw ang mga magtitistigo na nag-deliver nga sila ng mga mali-malitang pera sa mga kongresista, senador at iba't ibang personalities. At ang pera na yan ay galing kay Saldico, umabot daw ng 805 billion pesos yung buo nilang na-deliver. Yan yung Ngayon, naglabas ng statement ang Iglesia ni Cristo. Ang sabi ng Iglesia ni Cristo sa pamamagitan ng tagapagsalita nito, bakit daw parang hindi pinapahalagahan ng administrasyon ng ang inilabas ng nila Baligod, nila Defensor at ng 18 na ex-Marines. Actually, ang statement ng Iglesia ni Cristo in support doon sa kila Baligod, saka doon sa 18 na ex-Marines. Ang lang daw nila, sabi ng Iglesia ni Cristo, nalulungkot daw ang Iglesia ni Cristo, bakit parang hindi pinapahalagahan 'yon? At bakit daw parang mas yun pa nga daw mga naglalabas ng mga expose o yung mga gusto pang magtestigo at naglalabas ng kanilang nalalaman, yung pa daw ang mga kinakasuhan. Kaya tuwang-tuwa ang mga DDS diyan sa statement ng Iglesia ni Cristo Parang kinampihan sila, kinampihan si Baligod, kinampihan si Defensor. Sabi pa doon sa statement ng Iglesia ni Cristo, matapos daw kasi yung ginawa nilang, yung rally nila nung November 16, 17 ba yun? 2025. Naghihintay daw sila. Ano nang gagawin ng administrasyon? Parang hanggang daw ngayon, wala pa ring nangyayari. Kaya, kumbaga, nadidismaya sila, napuprostrate sila na walang nangyayari doon sa panawagan nila na mapanagot yung mga sangkot. Kaya sabi ng Iglesia ni Cristo, kaya sabi ng Iglesia ni Cristo, umaasa sila na tutugunan ang kanilang panawagan. Sabi ng Iglesia ni Cristo. Yan. Ngayon, malinaw naman na yung statement ng Iglesia ni Cristo, pag pinakinggan mo, pinanood mo, kumakampi doon sa kila Baligod, kila Defensor, kumakampi doon sa 18 na ex-Marines. Parang inaano ang gobyerno, bakit hindi nyo binibigyan ng halaga itong mga ex-Marines na ito na willing mag-testify? O bakit mas kinakasuhan nyo pa yung mga binabantaan, nakakasuhan pa daw? Hindi. At saka yung pinapanawagan umano nila na managot ang lahat ng sangkot, parang walang nangyayari. Ito kasing itong Iglesia ni Cristo, hindi lang sila lantaran, hayagan na nagsasabing pro Duterte sila, anti-Marcos sila. Hindi naman nila sasabihin 'yan. Hindi naman nila aaminin 'yan. Pero sa kanilang mga actuation, sa kanilang mga sinasabi, malinaw, nakakampi sila sa kampo ng Duterte. Mapapansin mo naman. Siyempre, hindi naman nila sasabihin yan kasi simbahan yan Sasabihin nila, hindi sila nakikialam sa politika. Sila ay para lang sa pagpapanagot. Kaya lang, yung timing,
Yung paglabas ng Iglesia ni Cristo nung statement na yon, kailan nila linabas? Linabas nila paglabas din nung statement ng 80 na ex-Marines na present ni Baligod. Ay di ba? Doon pa lang sa timing, ano na eh. Mag-iisip ka na. Ha? Mag-iisip ka na. Bakit sabay-sabay? Bakit magkakasabay-sabay? Nilabas ng Iglesia ni Cristo yung statement nila sa panahon na may hearing si Duterte sa ICC, sa panahon na magsisimula na ng impeachment ni Sara, tapos sa panahon na naglabas ng statement yung di umano'y 80 na ex-Marines at sa pangunguna nila Baligod at Defensor. So, yung timing ng paglabas ng INC ang malinaw in support. Tsaka sinabi naman doon sa statement suportado nila yung suportado nila yung ex-Marines na naglabas ng kanilang salaysay. Nadidismaya sila umano sa gobyerno na parang hindi natutupad yung pinanawagan nila na mapanagot ang mga sangkot. Yun. Kaya parang habang napapalapit ang eleksyon ng 2028, parang lumilinaw kung saan puposisyon ng ANC, Pero yun na nga, hindi naman nila sasabihin yan na sila ay kampi sa Duterte. Hindi naman. Kasi relihiyon yan. Simbahan. Siyempre, ang sasabihin nila, kami ay para sa kapayapaan, kami ay para sa pagpapanagot, kami ay para sa katarungan, kami ay para sa sa accountability, wala kaming kinakampi. Yun. Kaya lang, yun na nga. Pag tiningnan mo na sa kabuang context, bakit ngayon nila linabas yung timing? Pangalawa, yung laman ng statement nila, critical sa administration, in support doon sa kila Baligod, saka doon sa ex-Marines. Kaya ito, sigurado, na yan, ikakalat na naman yan ng mga DDS, vloggers, trolls, sabihin nila, tingnan nyo, yung Iglesia ni Cristo nagsalita na in support sa mga Marines, mga ex-Marines. Gagamitin na naman nila yan. Gagamitin na naman nila yan ng mga DDS. Ha? Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.